umaga muli sa bawat isa sa atin. Purihin ang dakilang Diyos. Amen. Sabi ng lyrics ng kanta, hanggang sa huling hininga. Ano daw po, sasambitin natin? Pasasalamat para sa Panginoon. Amen. Amen. Hanggang sa huling hininga, Lord, tulungan mo kami na ang mabanggit namin ay pasasalamat sa iyo, Panginoon. Amen? Sige po. So tayo po'y maupong lahat at patuloy natin pakinggan ang salita ng Panginoon. Sige, bago muna yan, ipapakita tayo. Sige. Atin pong... Okay. Back! Back! Ah, che musica! Che musica! Ah, back! Amen. Ang sarap manood, ano? Amen. Yan ay aso pa lang po. Amen. Makita nyo po na sa kabila ng kanyang, kumbaga nasa panganib na yung kanyang amo, pero hindi niya iniwan. Amen. Talagang aso pa lang po yan. Amen. Sige po, tayo tumayong lahat. Basahin natin ang salita ng Panginoon. Matatagpuan natin in Hebrew chapter 3, verse 14. Ano pong sabi sa salita ng Panginoon? For if we are faithful to the end, trusting God just as firmly as when we first believed, we will share in all that belongs to
Christ. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, muli kami nagpapasalamat sa mga salita mo na patuloy nagbibigay lakas ng pag-asa sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin sa oras na ito, mahayag ka at maluwalhati ka sa aming mga buhay. Mabigyan kami ng kalakasan, makapagpatuloy sa pananampalataya. Salamat o Diyos sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So magandang umaga muli sa bawat isa sa atin. So yung nakita nating video kanina, makita nyo po yung aso, kahit na nasa panganib yung kanyang amo, ay hindi niya iniwanan. Amen. Talagang iniligtas niya kahit na manganib man yung kanyang buhay. Amen. At nakita natin na talagang ang aso na yun ay napakabuti. Higit pa nga tayo sa aso. Amen? So, sabi nga po, for if we are faithful to the end, trusting God just as firmly as when we first believed, we will share in all belongs to Christ. At ito po yung tinatalakay is about Christ's desire. And His desire be our desire. So makita natin na ang pinag-aaralan natin ay patungkol sa pagnanais, pagmimithi, pagnanasa ng ating Panginoon na unang-una ay maligtas ang lahat ng tao. Amen. Ayaw na Diyos na may isa mapahamak, kundi ninanais niya, hinahangad niya na ang lahat ng tao ay magkaroon ng kaligtasan. Makasama niya sa buhay na walang hanggan. Dahil hindi nalulugod at nasisiyahan ang Diyos na mayroong mapahamak ni isa man sa kanyang nilikha. So yan po ang kanyang desire, all people will be saved. At ang pangalawa niyang minimithi that ikaw at ako ay maging kanyang mga alagad. Amen. Maging disipulo niya. Kasi meron siyang nais na gawin sa buhay natin. So hanggat hindi tayo maging disipulo, maging alagad niya, hindi mapangyayari yung ninanais ng Diyos sa buhay natin. Nanais niya na magkaroon tayo ng kagaanan, ng kapahingahan at katagumpayan sa buhay. So hanggat ikaw at ako ay hindi maging alagad ng Diyos, hindi magaganap yung nilalayo ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya ito po, yung ninanais niya, na ikaw at ako ay maging kanyang alagad o disipulo. Kasi sabi nga doon, may nais siya na ipapagawa sa atin na ang ipinapasan niya ay hindi mahirap, kundi mabigyan tayo ng kagaanan sa buhay, na makita doon magkaroon tayo ng kapahingahan sa lahat ng mga nagpapabigat sa buhay natin at magkakaroon tayo ng katagumpayan sa buhay. At ito po yung pangatlo na ninanais ng Diyos o hinahangad ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Amen. So sabi nga, for if we are faithful to the end, trusting God just as firmly as when we first believe, we will share in all that belongs to Christ. Makikibahagi tayo sa lahat na meron ng ating Panginoong Hesus kapag ito po yung nais niya, na tayo ay maging tapat. Ayan. Maging tapat. Ayan. Pag sinabi nating tapat, ito daw po ang tinatawag sa word na Hebrew, emet, na sinasabi na tayo daw po ay loyal, true, trustworthy, reliable, and stable. Na ikaw pala at ako, nais niya na maging tapat. Dahil nais niya na ikaw at ako ay maging tapat sa Kanya. Katulad doon kanina ng aso, na kahit nandun na sa mahirap na sitwasyon, hindi niya inawanan yung kanyang amo. Ninanais niya na ang bawat isa sa atin ay maging totoo. Ayan, hindi tayo maging double character, na kapag nakaharap, ayos, pero pag nakatalikod, hindi na maayos. Kumbaga, nais niya na tayo maging true, maging totoo. Ayan, at magiging trustworthy. Yan, tayo po ay nandun yung pagtitiwala niya, na mapagkatiwalaan tayo sa anumang bagay na pinagkatiwala niya sa atin. At tinatawag na reliable, maaasahan. Na sa anumang panahon, maaasahan ka at ako ng Panginoong Hesukristo. Dahil sabi nga na ang Diyos natin ay tapat. At sabi nga doon, stable. Patuloy na naging matatag sa pananampalataya. Na ikaw at ako, hindi ka natatangay ng anumang panunuhol ng kaaway sa ating mga buhay. Hindi ka natatangay sa suhol o sa bayad. Amen. Hindi ka natatangay o nadadala
sa mga panunuhol ng kaaway at hindi tayo kasama doon sa pagbabaluktot ng katotohanan, kundi tayo yung naghahayag ng katotohanan. Ano po sabi sa Revelation chapter 2 verse 10? Sabi nga, do not fear of those things which you are about to suffer. Ito po yung tao Takot ang tao na maghirap. Amen? Kaya nga nagsusumikap siya sa buhay kasi ang tao ay takot maghirap. Pero sabi ng salita ng Panginoon, do not fear any of those things which you are about to suffer. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot mawalan. Huwag kang matakot maghirap. Yan. Huwag kang matakot sa anumang bagay na nagdudulot ng takot at pangamba sa'yo. Yan. Kasi may pangako ang Panginoon. Nasabi nga, indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. But sabi ng salita ng Diyos, be faithful until death, and I will give you the crown of life. Kaya ito po yung ninanais ng Diyos sa atin, na maging tapat tayo. Maging tapat tayo at hindi tayo matatakot sa anumang mga sufferings na pagdadaanan natin, sa anumang mga troubles na ating kakaharapin sa buhay. Dahil mayroong pangako siya. Sabi niya, kapag tayo naging tapat, sabi niya, I will give you the crown of life. At sabi nga, hanggang kailan tayo maging tapat sa Panginoon? Ayon sa salita niya, hindi lang tayo isang araw maging tapat sa Panginoon. Amen? Hindi lang daw po isang buwan o 5 taon o 10 taon na maging tapat tayo sa Panginoon. Hindi lang daw isang taon na maging totoo tayo sa Diyos, na magiging katiwa-tiwala tayo at maaasahan. Kundi sabi doon, be faithful. Sabi diyan, be faithful until when? Until death. Ibig sabihin, hinihiling ng Panginoon, dinidesire niya sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya na maging tapat hanggang sa wakas. Maging tapat hanggang sa dulo ng hininga natin. Maging tapat hanggang kamatayan. Amen. Na yun yung nais niya, na ikaw at ako ay maging tapat at huwag tayong matakot sa anumang mga bagay na kinakatakutan ng tao sa mundong ito. Amen. Dahil sabi niya sa Matthew chapter 10 verse 28, Matthew chapter 10 verse 28 to 31, sabi niya, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body in hell. Saan lang daw po tayo matakot? Sa Diyos lamang, na siyang maaring makapagwasak o pwedeng pumatay sa kaluluwa at katawan doon sa hell. Kaya sabi niya, do not fear. Sabi nga, in verse 29, are not 2 sparrows sold for a penny? But none of one of them will fall to the ground without your Father's will. Sabi niya, hindi ba ang mga ibon ay ganito lang ipinagbibili? Yung kakarampot na halaga. Pero sabi niya, hindi sila nahuhulog o hindi sila namamatay without the Father's will. Kung hindi kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, even the hairs of your head are all numbered. So, fear not. Walang tayong matakot na maging tapat sa Panginoon hanggang dulo ng ating kamatayan, hanggang dulo ng hininga na mayroon tayo sa mundong ito. Because pangako niya, we will receive the crown of life. Kaya therefore, fear not, therefore, you are more valued than the sparrow. Amen. Kaya huwag tayong matakot kung ano yung mga bagay na ipaghihirap natin sa mundong ito. Dahil tayo ay sumunod na nampalataya at nanalig sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil may pangako siya sa atin na ikaw at ako in Book of Hebrews na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Amen? Kaya manatili tayong tapat sa Kanya. Hanggang kailan? Hanggang sa dulo ng kamatayan. Amen. Pag sinabi kasing kamatayan, talagang wala nang urungan. Wala nang talikuran pa. Amen. Wala nang iwanan pa.
Katulad noong video kanina ng aso, na kahit nandun sa panganib, yung kanyang amo, hindi niya iniwanan. Bagkus, inilagay niya rin sa panganib yung kanyang buhay sa pamamagitan ng pagligtas ng kanyang amo. Amen? Na maging tayo ng mga mananampalataya, ano man yung ating kakaharapin sa buhay, sufferings, dahil sabi nga na ang mundong ito, puno ng troubles, puno ng suffering. Pero sabi sa salita ng Panginoon, take heart, I overcome it. Sabi ng Panginoong Heso Kristo. Kaya hindi tayo dapat matakot anuman yung mga bagay na binibigay ng kaaway para tayo ay maging matakot. Isa lang daw yung ating katatakutan, ang Diyos. Kaya manatili tayong tapat sa Kanya. Amen. Bakit kaya? Bakit kaya ninanais niya maging tapat? Mamaya, malalaman natin yan. Pero alamin natin, bakit kailangan nating manatili? Ano po ba ibig sabihin ng remain faithful? Manatili na tayo'y maging tapat sa Kanya hanggang wakas, hanggang kamatayan. Ito pala po yung ibig sabihin niya, na sinasabi niya, be faithful. Pag sinabi natin remain faithful, ito pala ibig sabihin niya, to retain in our first love. Yan. To retain in our or in your first love. Na ikaw at ako, pag sinasabi nating be faithful, manatili ka doon sa unang pag-ibig natin sa Panginoon. Amen. Sino po dito nakaranas ng first love? Kaninang first service, kumanta ako eh. Ngayon second service, kakanta ulit ako. Ayan, sabi nga, first love. Oh, sabi ko na, alam nyo eh. First love never dies. Diba? Amen. Kaya, yan pala ibig sabihin ng be faithful. Retain to your first love. Kaya nung tayo sumampalataya sa Panginoong Hesus, nung unang-una tayong sumampalataya sa Panginoong Hesus, naranasan niyo po bang ma-inlove sa Kanya? Naranasan niyo po bang natindi yung pagmamahal mo sa Kanya? Na kahit gagabihin ka sa gawain ng Panginoon, na kahit uulanan ka, mabasa ka ng ulan, kahit na mayroong panganib sa daraanan mo, hindi ka natatakot. Hindi ka natatakot pagalitan pag-uwi mo dahil galing ka sa gawain ng Panginoon, ginabi ka na. Kasi matindi yung pagmamahal mo sa Panginoon. Naranasan niyo na po ba yan? O naranasan niyo na magkaroon ng first love? Diba? Pag sinabing first love, kahit anong layo yan, hindi ka napapagod sunduin. Di po ba? Kahit anong hirap yan. Sabi nga buwan at araw pwedeng sungkitin. Matinding pangako. Kapag first love. Diba pag sinabi mong first love, gusto mo laging kasama siya. Gusto mo lagi siyang kausap. Amen? Ganon daw po pala pag sinabi nating be faithful. Amen. Retain to our first love. Kaya ano pong nangyayari sa atin ngayon bilang mga mananampalataya? Nandoon pa po ba yung first love na yan sa atin? Or sabi natin na unti-unti nang namamatay or aandap-andap na or patay-sindi na, papatay-patay at sisindi-sindi na yung first love. Kaya yan pala yung sinasabing be faithful to retain in our first love sa Panginoong Heso Kristo. Kaya pag sinabi nating first love, ito daw po yun na wala kang pakialam, ano man yung sasabihin ng iba. Basta nalugod sa iyo ang Panginoon, gusto mong malugod sa iyo ang Panginoon, wala kang pakialam. 'Di ba nung niligawan mo si Mrs., 'di ba? Wala kang pakialam kung ano sasabihin ng ibang tao, 'di ba? Amen. Wala kang pakialam, basta makuha mo lang yung matamis niyang oo, 'di ba? Amen. Ganun pala yung first love. Amen. Na wala kang pakialam, wala kang concern kung anong sasabihin ng ibang tao. Basta, palagi mo siyang kasama, palagi mo siyang kausap. Bahala na kung anong sasabihin ng iba. Ganun pala yung kapag nanatili ka sa first love mo sa Panginoon. Wala kang pakialam anong sasabihin ng mundo sa iyo. Kay G mo naman. No? Wala ka ng oras at panahon sa amin. No? Ganito-ganito ka na. Ganun pala yung pag sinasabi nating, be faithful, you retain to your
first love. Nananatili ka sa unang pag-ibig mo sa Panginoon. At ano pa daw pag sinasabi nating first love? You desire to spend time with God. Amen. Na talagang nagmimithi ka, nagnanais ka to spend time with God, di ba? Nung first love mo, yung nililigawan mo, di ba? Gusto mo lahat ng oras sa'yo lang? Gusto mo lahat ng attention sa'yo lang, di po ba? Kaya ganun pala pag first love ka. Gusto ng sarili mo na magkaroon ka ng enough time sa Panginoon. Katulad ng na first love tayo sa ating kapwa, tao, na gusto mo siya lang lagi kausap mo, gusto mo siya lang lagi katabi mo, gusto mo siya lang lagi kasama mo, hindi ka nagsasawa sa mukha niya. Ngayon, kamusta po? Nagsasawa ka na po ba? Nandun pa po ba yung first love? Nagsasawa na po ba tayo mag-spend time sa first love natin? Kaya kapag sinasabi nating be faithful sa Panginoon, we retain to our first love. Amen? At ano pa daw po pag sinabi nating first love? Yan, mayroon kang gutom at uhaw sa salita at pakikinig sa salita ng pagbabasa at pakikinig sa salita ng Panginoon. Hindi ka naboboring makinig. Hindi ka naantok makinig sa salita ng Diyos. Ngayon po ba, pag nagkwento si Mister, tinutulugan mo? Pag nagkwento si Mrs., tinutulugan mo? Ganon daw po pag first love. Na nandun yung uhaw mo makinig sa salita ng Diyos. Nananabik kang pakinggan yung tinig ng Panginoon. Amen. Ganon din daw po sa ating mga kapwa, minamahal. Nananabik kang pakinggan lagi, kaya tawag ka ng tawag, chat ka ng chat. Hindi ka mapakali pag hindi ka naka-good morning at naka-good night. Nakakain ka na ba? Diba? Ganon, pag first love. So, nandun pa po ba yung first love na yan? Oh, first love already died. Ganon na po ba yun? Lungkot naman. Amen? Pag sinasabi pala nating be faithful, we retain to our first love. Na ikaw at ako naglilingkod sa Panginoon, hindi dahil obligasyon. Kundi ikaw at ako ay naglilingkod sa Panginoon dahil ito ay isang pribilehiyo. It is a privilege. Amen? Kaya dahil doon sa pagmamahal. Kaya sa bahay, pag sinasabi mong paghuhugas ng pinggan, dahil mahal mo yung pinagsisilbihan mo, magulang mo man yan o sino man yan, wala nang tulakan sa hugasan sa hugasan, di po ba? Hindi na nagtutulak sa hugasan. Sino maghuhugas, sino maglilinis ng bahay, sino magliligpit, di po ba? Sino magluluto? Kasi first love. Amen? Ganon din daw po sa Panginoon. Amen? Na sa paglilingkod natin sa Diyos, hindi na obligasyon, kundi pribilehiyo. Isang biyaya na makapaglingkod sa Panginoon. Ganon pala daw ibig sabihin ng be faithful, retain to our first love. Amen. At ano pa daw po, na ikaw at ako ay hindi nakabigatan na manalangin sa Panginoon, kundi kagalakan na ang panalangin sa Panginoon. Nandun na yung kagalakan mo na manalangin ka. Hindi kabigatan ang manalangin. Amen. Kaya yun pala pag sinasabi nating retain in your first love. Kaya ito yung sinasabi ng Lord sa Revelation chapter 2 verse 4 na pag binasa po natin yan, yung mga Ephesian church, matindi yung paglilingkod na ginagawa nila sa Panginoon. Pero ito lang daw ang ayaw ng Diyos sa kanila. Nawala na daw po yung kanilang unang pag-ibig. Ibig sabihin, naglilingkod sila, wala nang pagmamahal sa Diyos. Naglilingkod sila dahil na lang para to impress others. Naglilingkod sila sa Panginoon para ma-please ang tao, hindi na para malugod ang Diyos. Nakikinig na lang sila, sumusunod na lang sila para ipakita na sila ay sumusunod sa Panginoon. Pero nawala na pala ang first love sa Panginoon. Amen. Yun pala yun na sinasabi sa salita ng Panginoon, but this is what I have against you, you do not love me now as you did at first. Kaya pag sinabi nating be faithful,
manatiling tapat, sabi doon, manatiling maasahan, manatiling totoo, manatiling katiwa-tiwala sa anumang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, nananatili tayo doon sa unang pag-ibig natin sa Panginoon. Na kahit anumang ating sasagupain sa buhay, anumang yung kakaharapin natin sa buhay, hindi tayo matatakot na manatiling tapat sa Panginoon. Amen? Yan pala ang ibig sabihin, manatiling tapat sa Panginoon. Pag sinabi nating be faithful. Ano pa daw po? Pag sinabi nating be faithful, manatiling tapat, ito daw po, remain faithful, ito daw po yung ginagawa natin, to reject all false teachings. Amen. Winawaksi natin, nire-refuse natin, tinatanggihan natin, hindi natin tinatanggap, hindi natin tinatangkilik, hindi natin pinapakinggan, hindi natin pinapamuhay anumang maling katuruan na hindi si Kristo ang itinataas. Na hindi si Kristo ang pinupurit sinasamba. Tinuturing na Panginoon at tagapagligtas. We reject. Hindi natin sila tinatanggap, hindi natin sila pinapakinggan. Kahit tanggapin sa ating mga tahanan, hindi daw po. Yung uri ng false teachings. Kasi kapag tayo nakarinig ng false teachings, ito yung mangyayari sa atin. Tayo ay madadaya. Tayo ay malilinlang ng kasinungalingan ng kaaway. Pagbasahin natin dyan ang Book of Revelation chapter 2 verse 14 to 15 na ang mga mananampalataya dyan na sila ay mananampalataya pero at the same time may mga pananampalataya sila sa ibang katuruan na kanilang tinatanggap din. Ibig sabihin itong mga taong ito sa Book of Revelation chapter 2 verse 14 to 15, they are compromisers of their faith. Nanampalataya sila sa katuruan ni Kristo, pero mayroon din silang pananampalataya sa katuruan na hindi kay Kristo. Kaya sabi nga, when we say, be faithful, maging totoo, maging tapat, magiging trustworthy, reliable, and stable. Ito daw po, we reject all false teachings na hindi si Kristo ang tinataas na Diyos at Panginoon. Amen? Ganun pala pag sinasabi nating be faithful. Amen. At ano pa daw po? Pag sinasabi nating be faithful, ito daw po, we should, maintain our zeal for the Lord. Kailangan manatili, nananatili. Nandoon yung alab, yung init, yung kasigasigan mo, yung kasipagan mo sa pagsunod, sa pagtiwala sa Panginoon, sa paglilingkod. Kaya ang tanong, nandun pa ba yung alab? Nandun pa ba yung init? O napipilitan ka na lamang? Sabi nga pag wala na yung first love, wala na rin yung zeal. Wala na yung alab, wala na yung zealousness na sinasabi. Kaya kapag nawala na yung first love sa Panginoon, sinasabi nga, kabigatan na ang pakikinig sa salita ng Diyos. Kabigatan na ang dumalo sa gawain ng Panginoon. Kabigatan na ang mga bagay sa espiritual, hindi nakagalakan kapag nawala na ang first love. Kaya pag nawala na ang first love, hindi maaari makapanatili sa alab at init sa pagsunod at pananampalataya sa Panginoon. Kaya kailangan itong dalawa magkasama, nananatili sa first love at nananatiling maalab sa Panginoon. Yan pala pag sinasabi nating remain or be faithful. Nananatiling maalab ka, nananatiling masigasig ka, nananatiling masipag ka sa Panginoon. Sa anumang bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon, hindi dahil obligasyon, hindi dahil duty, kundi dahil mahal mo ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Dahil mahal mo ang salita ng Diyos na siyang nagdudulot sa iyo at sa akin ng katagumpayan, kagalakan, kapayapaan sa buhay. Ganun pala yun pag sinasabi nating be faithful. Kaya sinasabi diyan sa Revelation chapter 3 verse 15 to 16, I know all the things you do. Hindi man natin alam ano man ang ginagawa ng bawat isa, but God knows all the things that we do. Lihim man o hayag,
alam ng Diyos yung ginagawa natin. Sabi niya, I know all the things you do, that you are neither cold o neither hot nor cold. Gusto niya mainit at malamig. Sabi niya, I wish you were one of the other. Pero sabi verse 16, so because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Amen. Paano magiging maalab kung aalis yung nagpapaalab sa atin? Mawawala yung kanyang espiritu sa buhay natin. Paano aalab yung buhay natin? Parang katulad tayo ng asina na wala ng alat sa buhay. Ano ang gagawin? Itatapon na lang at tapakan. Kaya sabi dito, ano pa ang sinasabing remain faithful? Be faithful to maintain your zeal for the Lord. Nandun yung alab mo. Na kahit, sabi ko nga, kahit gagabihin ka sa gawain, hindi na sa'yo, question yon. Hindi, wala ka na, kumbaga, kahit na mahirap yung pinapagawa sa'yo, patuloy ka pa rin sumusunod sa Panginoon. Kahit na mayroong kabigatan sa buhay, hindi ka nahahadlangan sa pagsunod mo sa Panginoon. Sa mahirap man or magandang sitwasyon, nandoon ka pa rin sa pananampalataya at pagsunod at paglilingkod mo sa Panginoong Heso Kristo. Kaya ang tanong, nandun pa po ba yung unang pag-ibig natin at yung alab ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus? Or aandap-andap na? Or papatay-patay sindi na? Nawa, sabi nga, ito yung desire ng Panginoon. Be faithful. Hindi lang isang araw. But sabi niya doon, until death. Hanggang sa dulo ng buhay natin. Amen. Bakit? Kasi ito yung mangyayari kapag tayo ay naging faithful. Sabi sa salita ng Panginoon, Matthew 24 verse 9 to 13, then you will be arrested, persecuted, and killed, and you will be hated all over the world because of me. Yeah, because you are my followers, sabi ng Panginoong Hesus, and many will turn away from me and betray and hate each other. Ito'y salita ng Diyos, ito'y mangyayari. Kaya sinasabi niya, be faithful. Dahil sa huling araw, marami ang dadakpin, uusigin, papatayin dahil tayo ay mananampalataya ni Kristo. So ngayong hindi pa yan nangyayari, makikita natin maraming mga mananampalataya ngayon, aandap sindi, papatay-patay ang katapatan sa Panginoon. So how much more kapag dumating yung panahon na ito? Nasabi niya, and many will turn away from me and betray each other. Kaya nakakalungkot yung panahon na yan. Na kapag ang mga mananampalataya hindi lumago sa pagtitiwala sa Panginoon, marami ang magbibetray. Amen? At sabi dito, and many false prophets will appear and will deceive many people. Kasama na doon ang mga mananampalataya na hindi lumalago sa pananampalataya sa Panginoon. Because sin will be rampant everywhere. Dadami, hahayag na ang kasalanan. Kaya makita mo ngayon, hindi na nahihiya. Yung lalaki, magbibihis babae. Yung babae, magbibihis lalaki. Hindi na nahihiya because yan ang sinasabi sa huling araw. And we are now in the last days. Sin will rampant. The wickedness will grow. When overflow will abound. Kaya sabi dito, and the love of many will grow. Grow cold because of this arrested, persecuted, killed. Because of being a follower of Jesus Christ. Kasi sinasabi ng Panginoon, be faithful until death. Why? Because ito yung sinasabi niya, verse 13. But the one who endures to the end will be saved. Amen. Ito yung nais niya, na ikaw at ako pa din ay maligtas. Kaya yung sinasabi niya na be faithful. Bakit ito sinasabi ng Diyos? Bakit ito minimiti niya? Bakit ito iniutos niya sa kanyang salita na tayo ay maging tapat hanggang wakas, hanggang dulo, hanggang kamatayan? Dahil ito yung nais niya. Ayan. Dahil alam ng Diyos, sabi niya, be faithful hanggang dulo. Dahil alam ng Diyos, sino yung tatalikod sa Kanya. Kilala ng Diyos, because Jesus knew some would fall away.
Kilala ng Diyos, alam ng Diyos, sino yung tatalikod sa Kanya. At sino yung tatalikod sa Kanya? Ito daw po, in Luke 8 verse 13 to 14. But the ones on the rock, ito po yung 4 kinds of soil. Yung apat na uri ng lupa na nahulog ang binhi. Sabi doon, but the ones on the rock, the seed that falls on the rock, sabi doon, are those who, when they hear, receive the word with joy, and these have no root, who believe for a while, and in time of temptation, sa ibang salin, in times of troubles, in times of suffering, anong nangyayari sa kanila? They fall away. Sila'y tumalikod sa Panginoon. Narinig nila yung salita ng Diyos. Narinig nila ng may kagalakan ng salita ng Diyos. Believe sila sa salita ng Panginoon, pero panandalian lang. Sandali lang. Kasi sabi nga doon, may persecution, dahil tayo tagasunod ni Kristo, mayroong tinatawag na aarestuhin tayo, ikukulong, ibibilanggo, uusigin, sasaktan, amen, papatayin, at marami ang manlalamig ang pagmamahal, dahil ang kasalanan ay i-increase. At sabi dito, dahil hindi sila nakapangugat, ibig sabihin, hindi sila lumago, hindi sila nakapanatili sa pananampalataya dahil wala silang ugat, kumbaga hindi sila nakapangugat sa salita ng Panginoon. Ano nangyayari? Nakarinig ng salita ng Diyos, may kagalakan, pero hindi lumalim sa pagkakilala kay Kristo. Walang ugnayan na tunay kay Kristo. Ano nangyayari? Pagdating ng panahon ng tukso, pagdating ng panahon ng troubles, pagdating ng panahon ng kahirapan, they fall away. Kaya sinasabi ng Diyos, ngayon pa lang, we should be faithful. Maging tapat tayo hanggang wakas. Kasi alam ng Diyos kung sino ang tatalikod sa Kanya. Verse 14 sinasabi, the seed that fell among the thorny weeds is like those who hear God's teaching, but they let the worries, the riches, and the pleasures of this life keep them from growing and producing good fruit. Ano yung sinasabi niya? Keep them from growing. Yan, ito po another na sa alin malinaw. Sabi dito, and the seed which fall among the thorns are those the one who have heard, and as they go on their way of life, they are choked with worries. Sinakal sila, ginipit sila ng mga ng mga alalahanin sa buhay. Ano po ba alalahanin sa buhay ng tao? Ano po ba alalahanin sa buhay ng tao? Gustong yumaman, di ba? Wala namang mahirap, walang namang masama doon gustong yumaman. Basta't yumaman ka kasama ng Diyos. Amen? Huwag mong hayaan na yumaman ka na wala ang Diyos sa buhay mo. Amen? Dahil darating ang araw, masasadlak ka sa lahat ng kapighatian. Sabi sa salita ng Panginoon. Because the root of all evil is the love of money. Amen? Hindi money ang kasalanan, but the root of all evil is the love of money. So, riches. Amen. Gustong yumaman. Walang masama ang yumaman. Basta't yumaman ka kasama ni Kristo dahil yan talaga ang plano ng Diyos sa atin. Amen? Na tayo ay yumaman kasama niya. Magtagumpay kasama niya. Anin mo ang katagumpayan kung wala si Kristo. Amen? Wala yung tagumpay na yan. Kaya sabi dito, they are choked with worries, riches, and pleasures of this life and bring no fruit. Pag sinabi nating bring no fruit, they keep growing. Sabi doon, anong sinasabi? They did not grow. Hindi sila lumago sa pananampalataya sa Panginoon. Nakikinig. May kagalakan pa na nakikinig sa salita ng Diyos. Pero, dumating yung mga worries sa buhay, sinakal, ginipit, dahil maraming mga alalahanin. Ano po yung mga alalahanin sa buhay? Ano po yung mga alalahanin sa buhay? Paano? May pamilya akong pinapakain. Alalahanin sa buhay yan. Amen? May pinag-aaral akong anak. Alalahanin sa buhay yan. Di ba? Ano pa? Ano yung dadamtin namin? Ano yung kakainin namin? Ano yung titirhan namin? Alalahanin yan sa buhay. Ano pa mga alalahanin? Ano yung susuotin? Ano pa ba yung ano yung mga alalahanin?
Wala pa akong pambayad sa utang ko. Ang dami kong alalahanin. Ang daming alalahanin sa buhay. Kaya sabi niya, pag hindi lumago, sasakalin ang lahat ng alalahanin sa buhay. Gusto ko pa mabigyan ng masarap na buhay ang pamilya ko. Amen? Hindi masama yon. Pero samahan mo na may Panginoon. Amen? Dahil yan naman talaga ang plano ng Diyos, na maging masaya ang pamilya. Amen? Pero kapag gusto mo lang maging masaya ang pamilya na wala ang Diyos, darating ang araw, masasakal ka, gigipitin ka ng mga alalahanin sa buhay, ng riches, ng kayamanan, at mga kasiyahan sa mundong ito, sa buhay na ito, at ano mangyayari? Hindi ka lalago, walang bunga na madudulot sa buhay natin, walang fruit of the Holy Spirit na mamunga sa buhay natin, walang faithfulness, kasi ang faithfulness is one of the fruit of the Holy Spirit. Hindi lalago, hindi magmamature. So ano mangyayari? Will fall away. Tatalikod sa Panginoon. Yun yung mangyayari. Kaya sinasabi ng Diyos, be faithful, not only for one day, but the rest of our life. Amen. Kasi alam niya sino yung tatalikod. Kaya kailangan lumalago tayo sa pagtitiwala sa salita ng Panginoon. We should retain in our first love. Hindi kabigatan sa iyo ang gawain ng Panginoon. Hindi kabigatan ng manalangin, kundi kagalakan, kasiyahan ang gawain sa iyo ng Panginoon. Kasiyahan mo ang makinig sa salita ng Panginoon. Hindi ka naboboring, hindi ka naaantok. Hindi ka naalibadbaran makinig sa salita ng Panginoon. Amen? Dahil ito'y magdudulot ng buhay, buhay na walang hanggan at katagumpayan sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya sinasabi niya, be faithful until the last breath of our life. Kaya patuloy tayong lumago sa pagtitiwala sa salita ng Panginoon. Bulay-bulayin natin ito. Huwag tayong magsawa sa pakikinig at pagdalo sa gawain ng Panginoon. Amen. Katulad ng tayo ay nandoon sa unang pag-ibig natin sa Panginoon. Hindi ka nagsasawa makinig at magbasa ng salita ng Diyos. Hindi ka nagsasawa mag-fellowship. Kahit gagabihin ka, kahit mabasa ka ng ulan, anumang mangyari sa'yo, hindi ka nahahadlangan na hindi ka makadalo sa gawain ng Panginoon. Amen? That is what we call be faithful. Amen. Kagalakan mo na ang sumunod sa Panginoon. At ano pa po? Pag sinabi na, ayan, kasi sabi nga, pag tayo na-deceive na, dahil hindi tayo lumago, walang bunga, ano mangyayari? Madadaya tayo ni Diablo. At kapag tayo nadaya ni Diablo, ano mangyayari? Makikinig na tayo ng kanyang kasinungalingan. At kapag kasinungalingan na yung ating papakinggan, ano mangyayari? Tatalikod na tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya sabi nga di ba? Dear tongue. Amen? Pag sinabi mo sa Tagalog, minamahal kong. Di ba? Na parang sinasabi ngayon, ito po'y movie na pinapalabas ngayon. Na pinapakilala ng tao na walang Kristo sa mundong ito, na okay lang tumawag kay ngayon. Okay lang. Na para bang magaling siya, na para bang maganda siya, na para bang peaceful, kapayapaan yung dulot niya. Kaya okay lang. Ito po'y movie. Ipapalabas. So nawa, hindi natin tangkilikin ito. Kaya sabi dito, makita mo na kung ang mga tao na walang pagkakilala kay Kristo, harapan nilang nilalanta dito, hindi sila nahihiya, how much more na tayo manindigan na maging tapat sa Panginoon. Amen? Naibahayag na kung sino ang Diyos na ating sinasampalatayahan at sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Kaya sabi nga natin hindi masamang magbabad kung ang binababaran mo ay magdudulot sa iyo ng kapakinabangan. Amen? Hindi masama ang cellphone, ang gadgets, kapag ang gadget at cellphone ginagawa natin para sa kapurihan ng Panginoon. Pero kapag nagbabad tayo doon ng hindi maganda, sabi nga, yun ang magdudulot sa atin na kung saan tayo ay mapapalayo sa Panginoon. So sabi nga, be faithful because Jesus knew that some would fall away. Some, hindi sinasabing lahat, but some would fall away. Ano pa po? Pag sinasabi ng Panginoon, be faithful. Kasi ito daw po, one can develop a heart of unbelief. Ngayon kapag nakarinig ka na ng
mga pandaraya ni Diablo, ito na yung uusbong sa puso natin. Magkakaroon na tayo ng tinatawag na unbelief. At pag sinabi nating unbelief, this is a serious sin. Pag sinabi nating unbelief, this is a serious sin. Dahil pag sinabi nating unbelief sa Panginoon, tahasang sinasabi ng isang tao, hindi ako mananampalataya sa Diyos. When we say unbelief, kaya seryosong kasalanan ito. Dahil ito'y ginagawa ng sinadya. It is the will. It is our will who says, I will not believe. Pag sinabi nating unbelief, kaya hindi natin pwedeng mamalitiin na yung tinatawag na unbelief. Amen. Dahil sabi nga, kapag hindi tayo naging tapat sa Panginoon, time will come, ano mangyayari? Mamumuhay tayo na hindi sumusunod sa Panginoon. Wala na yung faithfulness. Kaya sinasabi ng Hebrews chapter 3, verse 12, sinasabi sa salita ng Panginoon, be careful then, dear brothers and sisters. Sabi doon, make sure that your hearts are not evil and unbelieving. Kaya sabi nga, kapag nakinig tayo sa kasinungalingan at pandarayan ni Diablo, ito na po yung mangyayari sa atin. Unti-unti nang sasama yung ating puso, yung ating buhay. Yan. Kasi sabi nga, paano sasama yung ating puso at buhay? Depende sa ating pinapakinggan, depende sa ating nakikita, at depende sa ating mga binabasa. Kung ang nakikita natin, nagdudulot ito ng kabutihan sa ating buhay espiritual, maganda yon. Pero kung ang ating pinapakinggan, binabasa at nakikita ay hindi magdudulot siya ng maganda sa ating espiritual na buhay, ito yung mangyayari. Ito yung magdudulot sa atin ng evil and unbelieving heart. At kapag unbelieving heart na, ito yung mangyayari, turning you away from the living God. Kaya pag sinasabi nating unbelief, ito po hindi maliit na kasalanan. Ito po'y seryosong kasalanan. Kasi tahasang sinasabi ng isang tao na hindi siya manampalataya kay Kristo. At yan ay kanyang desisyon. Kaya sinasabi, be faithful. Dahil marami ngayon ang mga nagpapanggap na mga propeta, mga nagtuturo, pero ang kanilang tinuturo ay mga kasinungalingan, hindi ayon sa salita ng Panginoon. Kaya sinasabi, you must warn each other every day. Yan. Sabi, pag sinabi nating warn, ito ay i-encourage natin, ito ay tutulungan natin na sila ay hindi madaya, na sila ay hindi malinlang ng kaaway, ng kasalanan. So we should warn. Kaya yung mga anak na palaging pinagsasabihan, pinapayuhan ng mga magulang, huwag kayong magalit. Amen? Kasi yan ay padala sila ng Panginoon para hindi tayo madaya, hindi tayo malinlang ng kaaway. Kaya kapag may pinadala ang Diyos sa atin na nagpapayo, pumapayo sa atin, ito yung gawin natin. Huwag nating ikakagalit. Huwag tayong magtampo kung yan ay ating mga magulang. Amen? Dahil yan ay padala ng Diyos para ikaw at ako ay hindi mapahamak. Amen? Hindi lalayo, hindi tatalikod sa Panginoon. Amen? Kung wala na magpapayo sa atin patungkol sa salita ng Diyos, sino ang magpapayo sa atin? Diba sabi nga, ang social media ngayon ay 24/7. Anytime, isang pindot mo lang, marami ang papayo sa'yo. Amen? Pero pag ang salita ng Diyos ang nagpayo sa'yo, tiyak ang kabutihan mo. Tiyak ang kaayusan at katagumpayan mo sa buhay. Kaya sinasabi dito, we should warn. Okay. Balik natin. Okay. We should warn each other every day. Kaya kung bawat araw, sinasabi nila, may nagsasalita yan sa'yo na payong espiritual, sabi nga, huwag mong ikasama ng loob. Huwag nating ikagalit. Dahil yan ay padala sa atin ng Panginoon para tayo ay mapabuti. Warn each other every day. Yan, every day to, every day. Pag sinabing every day, araw-araw. Huwag tayong makalimot, paalalahanan ang bawat isa. Dahil ang panahon natin ngayon matindi na.
Sinasabi dito, you must warn, encourage, exhort, help each other every day as long as it is called today. Amen. Pag sinabi natin today, present yan. Present tense, today. Ngayon, bawat araw. Kaya wag tayo sasama ng loob, magagalit kapag may nagpapayo sa atin, especially yung ating mga magulang. Kasi para yan sa ating mga ikabubuti. So that none of you will be deceived by sin. And kapag na-deceive ka ng sin, anong kasunod? Harden your heart against God. So magkakaroon na siya ng tinatawag na unbelief. Kaya ang unbelief, mahirap. Kasi pag tumalikod ka sa Panginoon, nagkaroon ka na ng unbelief, sabi nga, kapangyarihan na lang ng Diyos ang pwedeng gagawa sa buhay natin para tayo'y makapanumbalik sa pananampalataya. Kaya kung hindi ang Diyos ang kikilos sa buhay natin, kung tayo tumalikod man, halimbawa, hindi tayo makakabalik kung hindi gugustuhin ng Panginoon. Amen? Kaya we should be faithful until the end, until death ng ating mga buhay. Dahil mahirap kapag tayo nadaya na ng kasalanan at titigas na yung ating puso at tatalikod na sa Panginoon. Amen. Sinasabi diyan, for if we are faithful to the end, trusting God just as firmly as when we first believe, anong mangyayari? Kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos, minahal natin ang Diyos, katulad ng pagmamahal natin, nung una nating pananampalataya sa Kanya, anong sabi niya? We will share in all that belongs to Christ. Makikibahagi ka anuman ang meron kay Kristo. Sa lahat, makikibahagi ka anuman ang meron kay Kristo. Amen. Lahat na yan, pag sinabi mong lahat na yan, makikibahagi ka anuman ang meron sa Panginoong Heso Kristo. So be faithful because one can develop a heart of unbelief. Amen. At ito po yung pangatlo. Ayan, bakit sinasabi ng Diyos, be faithful? Kasi may iilan na lalayo, tatalikod sa Kanya. Kaya ngayon pa lang, God encourages us to be faithful until the end. Lalago tayo, lumalago tayo sa pagtitiwala at pagkakilala sa Panginoon. Amen. Ano man ang darating na pagsubok, mga trial sa buhay natin, manatili kang tapat sa Panginoon. Amen? Para ikaw at ako makasama doon sa walang hanggan. Amen. At ito yung pangatlo. Bakit sinasabi niya, be faithful. Hindi lang dahil may iilan na tatalikod sa Kanya, hindi lang na pwedeng maaring itong mag-develop sa atin na titigas ang ating mga puso. But ito daw po, ayan, kasi kapag tayo ay faithful sa Panginoon, nandun na tayo'y tapat, totoo sa Panginoon, maaasahan, mapagkatiwalaan, matatag sa pananampalataya kahit anumang mga suliranin na dumarating, huhubugin ka ng Diyos sa pamamaraan ng ating mga pamumuhay. Faithfulness, this shapes the way we live. Ito yung humuhubog sa pamumuhay natin araw-araw. Kaya sinasabi ng Diyos, maging tapat tayo sa Kanya. Hindi lang isang araw, kundi lahat ng araw na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Pag sinabi nating tapat, maging totoo ka, maging trustworthy ka, maaasahan ka, or mapagkatiwalaan ka, reliable ka, maaasahan ka, at matatag ang pananampalataya mo. Hindi ka pa bago-bago. Hindi tayo double character. Amen. Kasi sabi, pag sinasabing shapes the way we live, ito yung gusto ng Panginoon na ikaw at ako, hubugin niya ayon sa nais niya. Kanino po bang hubog ang nais ng Panginoon na mangyari sa buhay natin? Ano po ba yung nais na hubog ng Diyos Ama na mangyari sa buhay natin? Sabi nga, He wants you to be like Jesus. He wants us, lahat tayo, maging katulad ng Kanyang kaisa-isa at bugtong na anak. Kung hindi tayo maging tapat sa Panginoon, hindi tayo maging totoo sa Panginoon, hindi tayo reliable, trustworthy, stable, paano tayo huhubugin ng Diyos? Amen? Hindi niya tayo mahuhubog na unfaithful tayo. Amen? Hindi niya tayo mahuhubog na malayo tayo sa Kanya. Amen? But sabi nga,
Sa 1 Peter 1:14, be obedient to God and do not allow your lives to be shaped by those desires you had when you were still ignorant. Pag sinabi nating ignorant, yung wala pa tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Wala tayong pagkakilala pa sa Panginoon noon. Kaya wag nating hayaan na hubugin tayo ng mga desires nung wala pa tayo sa Panginoon. But sabi niya, be obedient to God. Be faithful. At ano yung gagawin natin? Proverbs chapter 37 verse 3, trust in the Lord and do good, dwell in the land and cultivate faithfulness. Ito daw po yung ating hubugin sa buhay natin. Let us cultivate faithfulness sa buhay natin. Nandun ang pagtitiwala, nandun ang paggawa ng mabuti sa Panginoon, and cultivate faithfulness. Kaya ito po yung pag sinabi nating shape. Yan. Submit to the Lord in all things. Humble yourself before Him. Act obediently. Productive where God planted you. And enjoying God's faithfulness. Pag sinabi nating shapes, ayan, dahil yan ang nais ng Panginoon, ito na po yung kumpleto. Why? Pag sinabi nating shape, submit to the Lord in all things. Because He is faithful and He is sovereign. Amen. Humble yourself before Him. Why? Because we can do nothing without Christ. Kahit anong sabihin ng tao matalino siya, lahat meron siya, but without Christ, hindi niya magagawa anumang bagay. He will end to failure kapag wala si Kristo sa buhay niya. And then, act obediently, doing good for His glory, na sa tulong ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, gumagawa tayo ng mabuti sa tulong, para sa kapurihan ng Panginoon, sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. And be productive where God planted you. Amen. Saan ka ba tinanim ng Panginoon? Saan ka ba niya hinuhubog? So maging mabungahin ka daw. Maging mabungahin daw tayo by being good steward sa lahat ng mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. And then, pag ginawa mo to, nag-submit ka sa Panginoon, nag-humble ka ng sarili, nagsunod ka sa Panginoon, naging productive ka sa Panginoon, sabi diyan, you will enjoy God's faithfulness. Amen. By being intentional in cultivating faithfulness in our lives. Kailangan maging intentional ka. Kailangan sadyain mo talaga, na gustuhin mo talaga na maging tapat sa Panginoon. I-desire natin na maging tapat tayo sa Panginoon. Dahil doon lang natin mai-enjoy yung katapatan ng Diyos kapag tayo ay naging tapat sa Kanya. Kapag tayo ay totoo sa Kanya, maaasahan tayo. Amen? At nandun yung mapagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. Amen? Kaya ito po yung bagay na ito. Bakit sinasabi ng Panginoon, be faithful. Kasi hindi niya ikaw at ako mahuhubog hanggat hindi tayo naging totoo sa Kanya. Hanggat hindi tayo naging tapat, reliable, trustworthy, stable sa Kanya. Amen? At ito po yung mga last na salita ng Panginoon na sinasabi. For if we are faithful to the end, trusting God just as firmly as when we first believed, sabi nga, we will share in all that belongs to Christ. Ano ba ang meron kay Kristo? We will share in His death, we will share in His suffering, but we will share in His victory and glory. We will share where Christ's destiny. Amen. Makikibahagi tayo sa Kanyang kaluwalhatian, hindi lang sa kamatayan, hindi lang sa suffering, hindi makikibahagi tayo sa Kanyang kaluwalhatian, sa Kanyang katagumpayan, sa kung saan man siya naroon, makikibahagi tayo. So be faithful. Dahil ito talaga yung hangad ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Sabi niya, ito yung dalangin niya, Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where
I am, that they may behold my glory which you have given me. Yan talaga yung nais ng Panginoon. Kaya sinasabi niya, be faithful. Kasi gusto niya tayo kasama niya. Saan man siya naroon. Para makita natin kung ano ang kadakilaan na naghihintay sa lahat ng mga tapat sa Panginoon. Amen? At sabi nga, in last verse, sabi sa salita ng Panginoon, huwag kang matakot. Patuloy kang maging tapat, ano man yung kakaharapin mo sa buhay, ano man yung mga pag-uusig na iyong nararanasan sa buhay, huwag kang matakot. Huwag kang matakot mawalan, huwag kang matakot magutuman, huwag kang matakot sa anumang nagbibigay ng takot sa mundong ito. Kasi pangako ng Panginoon, sasamahan ka niya, hindi ka niya iiwan. Kaya sabi niya, do not fear any of these things which you are about to suffer. At sabi niya, be faithful until death. At ano yung matatamo natin kapag tayo naging tapat, naging totoo, reliable, trustworthy, and stable sa Panginoon? We will receive the crown of life. Amen. Ito yung marireceive natin. The crown of life. So be faithful until the end. Amen? Tayo pong tumayong lahat. Alam niyo po, ang Panginoon ng Jesus natin, siya ay tapat. At nais niya na tayo ay maging tapat. Amen? Dahil nais niya, ikaw at ako, makasama niya doon sa walang hanggang buhay na walang hanggang hinihanda niya sa bawat isa. Pagsamba, pagdakila sa ating buhay, makapangyarihang Diyos. Salamat, Ama, sa iyo ang kalawalatian. Sige po, tanggapin natin ang pagpapala mula sa Panginoon. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us. God bless you all. God bless. Walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man.